Mga minamahal naming mga kababayan na senior citizens, lalo na sa mga 60 hanggang 65 taong gulang pataas na kumukuha ng Social Security System pension, mayroon akong napakagandang balita para sa inyo sa araw na ito. Pakikingan ninyo ako ng husto sapagkat ito ay tungkol sa karagdagang halaga na papasok sa inyong mga bulsa sa simula ng Enero 2026. Hindi ito tsismis o bola-bola, kundi tunay at opisyal na impormasyon mula mismo sa SSS. Ang tinatawag na second tranche ng pension increase ay malapit nang dumating at nangangahulugan ito na magkakaroon ng karagdagang 1,000 pesos na idadagdag sa inyong buwanang pensyon. Nauunawaan ko na marami sa inyo ang naghihintay ng ganitong balita, lalo na ngayong patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, gamot, kuryente, tubig, at iba pa. Kaya napakahalagang malaman ninyo kung paano ito mangyayari, kailan eksakto papasok ang pera, at ano ang mga dapat ninyong gawin upang masiguro na hindi kayo mapapasama sa mga hindi makakakuha. Sapagkat totoo iyan. May mga seniors na nakakalimutan o hindi nakakakuha ng kanilang increase dahil sa simpleng pagkakamali o dahil hindi nila alam ang wastong proseso. Ayaw naman nating mangyari sa inyo yan, di ba? Kaya makinig kayo sa akin ngayon dahil ang talakayan na ito ay makakatulong sa inyo na makuha ang bawat piso na nararapat sa inyo. Hindi tayo magmamadali. Ipapaliwanag ko sa inyo ng malinaw at simple upang maintindihan ninyo kahit na hindi kayo masyadong pamilyar sa mga ganitong usapan. Una sa lahat, pag-usapan natin ang background ng pension increase na ito upang maintindihan ninyo kung bakit ito nangyayari at bakit ito napakahalaga. Noong 2020, nag-apruba ang SSS ng isang pension increase na 1,000 pesos, ngunit hindi ibinigay lahat ng halagang yon in one go. Ang ginawa nila, hinati nila ito sa dalawang parte o dalawang tranche. Ang first tranche na 500 pesos ay ibinigay na noong 2020. At ngayon, ang second tranche na isa pang 500 pesos ay darating na sa 2026. Pero sandali, bago tayo magpatuloy, marami akong naririnig na nagtatanong, bakit 500 lang? Hindi ba 1,000 ang sinabi? Oo, 1,000 ang total increase, pero yung 500 natanggap na noong 2020 plus yung 500 paparating ngayong 2026. Iyan ang magiging 1,000 total increase. Maintindihan ba ninyo? Kaya kung dati ay 500 lang ang nadagdag sa pensyon ninyo noong 2020, ngayong 2026 magdadagdag pa ng 500, kaya total na 1,000 na ang increase sa original pension ninyo bago pa mag-2020. Ang maganda dito, automatic ang pagbibigay. Ibig sabihin, hindi na kailangan na pumunta pa kayo sa SSS office para mag-apply or mag-submit ng kahit anong requirements. Kung kayo ay qualified pensioner, automatic na idadagdag yan sa inyong monthly pension starting January 2026. Ngayon, pag-usapan natin kung sino-sino ba talaga ang qualified na makakatanggap ng second tranche increase na ito. Makinig kayo ng mabuti dahil baka may ilan sa inyo na akala ay qualified pero hindi pala o kaya naman ay hindi alam na qualified pala kayo. Ang qualified ay lahat ng SSS pensioners na nagsimulang makatanggap ng pension on or before December 31, 2019. Ibig sabihin, kung kayo ay nag-retire at nagsimulang makatanggap ng SSS pension noong 2019 or earlier, kabilang kayo dito. Kung nag-start kayo ng pension noong 2020 onwards, unfortunately hindi kayo kasama sa second tranche increase na ito dahil nakatanggap na kayo ng adjusted pension na may kasamang first tranche increase. Alam kong may ilan dito sa inyo na medyo nalilito, kaya bigyan ko kayo ng konkretong halimbawa. Halimbawa, si Lola Maria, nag-retire siya noong 2018. At nagsimula siyang makatanggap ng pensyon na 4,000 pesos kada buwan. Noong 2020, nadagdag ng 500 pesos ang pensyon niya dahil sa first tranche, kaya naging 4,500 pesos na ang monthly pension niya. Ngayong 2026, dadagdagan ulit ng 500 pesos, kaya magiging 5,000 pesos na ang monthly pension ni Lola Maria. Iyan ang total na 1,000 increase mula sa original na 4,000 pesos niya. Pero si Lolo Jose naman, nag-retire siya noong 2021. Ang initial pension niya ay nakabase na sa adjusted rates, kaya hindi na siya makakakuha ng second tranche increase dahil considered na siya as new pensioner. Malinaw ba yan sa inyo? Kaya kung hindi kayo sigurado kung qualified kayo,
Tingnan ninyo kung kailan kayo nagsimulang makatanggap ng pensyon at kung 2019 or earlier yan, qualified kayo. Ang pinakamahalaga na tanong na alam kong gusto ninyong malaman ay kailan ba talaga papasok ang pera na ito sa inyong mga account. Ayon sa SSS, ang second tranche increase ay magsisimula na sa January 2026 pension payment. Pero tandaan ninyo, ang actual date na makukuha ninyo ang pera ay depende sa kung paano kayo kumukuha ng inyong pensyon. Ang SSS ay may iba't ibang payment schedule depende sa method ninyo ng pag-receive. Kung kayo ay nag-enroll sa Unified Multipurpose ID o UMED ATM, ang payout schedule ay usually simula ng unang linggo ng January para sa lahat ng pensioners na naka-ATM. Pero kung kayo ay kumukuha through bank transfer sa inyong personal bank account, kaunting iba ang schedule, pero usually nasa first 10 days din ng buwan. Ngayon, kung kayo naman ay nag-o-opt na kumuha ng check or cash card sa mga SSS branches or payment centers, ang schedule ay usually mas late, mga second or third week ng buwan. Kaya ang advice ko sa inyo, kung gusto ninyong makatanggap ng mas maaga at mas convenient, mag-enroll na kayo sa ATM or bank transfer system ng SSS. Mas mabilis, mas safe, at hindi na kailangan na pumila sa mga branch na puno ng tao, lalo na ngayong January na ang daming pensioners na pupunta para tingnan ang kanilang new pension amount. Importante din na i-update ninyo ang inyong contact information sa SSS para kung may problema o delay man, makakatanggap kayo ng notification o advisory. Maraming seniors ang namimiss ang important updates dahil outdated na ang kanilang phone number o address sa SSS records. Kaya siguraduhing updated kayo. Pag-usapan din natin ang possible issues o problems na maaaring makaharap ninyo pagdating ng payout dahil ayaw naman nating ma-surprise kayo o kaya ay ma-disappoint. Una, ang pinaka-common na issue ay yung mga pensioners na may pending obligations o loans sa SSS. Kung meron kayong outstanding salary loan, calamity loan, o kaya ay may mga unpaid contributions nung kayo ay still employed, possible na may automatic deduction ng SSS sa inyong pension para bayaran yung mga utang na yan. Hindi nila kukunin lahat ng increase ninyo, pero maaaring may portion na ibabawas. Kaya kung alam ninyo na may pending loan kayo, mag-expect na lang na baka hindi full 500 pesos ang idadagdag. Baka 400 lang, 300, depende sa monthly amortization ng loan ninyo. Pangalawa, yung mga pensioners na may issue sa kanilang beneficiary records o kaya ay may incomplete documents sa SSS. Minsan ang SSS ay nag-require ng updated documents, lalo na kung may mga changes sa civil status, address, o beneficiary information. Kung may pending requirement kayo, baka ma-hold temporarily ang inyong pension adjustment hanggang sa makumpleto ninyo yung documents. Kaya ang advice ko, ngayong December pa lang or early January, puntahan ninyo na ang SSS branch ninyo o kaya ay mag-login sa MySS online account ninyo para tingnan kung may pending requirements ba kayo. Mas maganda na ayusin ninyo ito ng maaga para walang delay sa payout ninyo. Bukod sa increase na ito, gusto ko rin na i-share sa inyo ang ibang benefits at tips na maaari ninyong mapakinabangan bilang SSS pensioner. Una, alam ba ninyo na ang SSS pension ninyo ay tax-exempt? Oo, hindi kayo magbabayad ng income tax sa inyong monthly pension. Kaya yung 500 pisong increase, walang babawas na tax dyan. Yan ang full amount na makukuha ninyo. Pangalawa, kung kayo ay 60 years old or older, qualified kayo sa senior citizen discount at benefits sa maraming establishments. Gamitin ninyo yan, lalo na sa pagbili ng gamot, grocery, at pagkain sa restaurants. Malaki ang maitutulong ng 20% discount, lalo na ngayong tumataas ang presyo ng bilihin. Pangatlo, kung kayo ay may spouse na hindi pa qualified for SSS pension pero 60 years old na rin, i-check ninyo kung qualified ba siya for dependents pension under your SSS coverage. Minsan, may additional benefits na pwedeng maklaim ng asawa ninyo kahit hindi siya nag-contribute personally sa SSS. Pang-apat, kung meron kayong health issues or medical needs, huwag kalimutang mag-avail ng PhilHealth benefits ninyo. Ang SSS pensioners ay automatically enrolled sa PhilHealth at may coverage kayo para sa hospitalization at iba pang medical expenses. Maraming seniors ang hindi alam na pwede nilang gamitin ito, kaya nag-go out of pocket lang sila sa ospital kahit may coverage naman pala sila.
Gusto ko ring pag-usapan ang tamang pag-budget ng inyong pensyon, lalo na ngayong may additional 500 pesos na kayong makukuha. Alam ko na ang tukso ay gamitin agad yung extra money sa mga bagay na gusto ninyo, at okay lang yan. Deserve ninyo naman yan. Pero importante din na may portion na iset aside para sa emergency fund. Ang buhay ay puno ng surprises, at minsan kailangan natin ng extra cash para sa biglang gastusin tulad ng pagkakasakit, sira ng appliances, o kaya ay family emergency. Ang suggestion ko, kahit 200 lang sa 500 increase ninyo, isave ninyo yan monthly sa isang separate account or sa alkansya. Sa loob ng isang taon, yan ay magiging 2,400 piso at yan ay malaking tulong na kapag may biglang emergency. Yung remaining 300 pesos, yan ang pwede ninyong gamitin for extra expenses like more nutritious food, vitamins, or small comforts na nagpapasaya sa inyo. Remember, ang pension increase na ito ay para mapabuti ang kalidad ng inyong buhay, kaya gamitin ninyo ito ng wais at may plano. Meron din akong special tips para sa inyo kung paano makaka-maximize ng benefits at kung paano makaiwas sa mga scam at fake news. Una, mag-ingat sa mga text messages or Facebook messages na nagsasabing kailangan ninyong mag-click ng link o kaya ay magbigay ng personal information para makuha ang pension increase. Ang SSS ay hindi humihingi ng personal information through text or social media at lahat ng legitimate transactions ay dapat gawin through official SSS channels lang. Kung may nagsasabi sa inyong kailangan ninyong magbayad ng processing fee o kaya ay mag-attend ng seminar para makuha ang increase, yan ay scam. Ang second tranche increase ay automatic at walang bayad, kaya walang dapat kayong i-claim o bayaran. Pangalawa, mag-subscribe kayo sa official SSS Facebook page at website para updated kayo sa latest announcements. Maraming fake news na kumakalat, lalo na sa social media, at minsan nakaka-confuse ito at nakakapag-panic sa mga seniors. Kung may naririnig kayong balita na hindi sigurado kung totoo, i-verify ninyo muna sa official SSS channels bago maniwala. Pangatlo, kung kayo ay may mga anak o apo na tech-savvy, hilingin sa kanila na tulungan kayong mag-setup ng MySS online account. Ito ay isang online portal kung saan makikita ninyo ang inyong pension details, contribution history at iba pang important information. Napakaganda nito dahil hindi na kailangan na pumunta pa kayo physically sa SSS branch para lang mag-inquire or mag-check ng status ninyo. Para sa mga may planong pumunta sa SSS office sa January para mag-verify or mag-inquire tungkol sa increase, meron akong practical tips para hindi kayo mahirapan. Una, pumunta kayo ng maaga, mga 7:30 or 8 a.m. para makaiwas sa mahabang pila. Ang SSS branches ay nagsisimula ng operations mga 8 o'clock a.m. at by 9 a.m., puno na yan ng tao, lalo na ngayong January. Pangalawa, dalhin ninyo ang inyong valid ID, SSS ID o UMID at kung maaari ay photocopy ng inyong latest pension slip o ATM card. Ito ay para mabilis lang ang verification kung sakaling kailangan. Pangatlo, kung kayo ay may senior citizen ID, dalhin din ninyo ito dahil may priority lane ang mga senior sa SSS offices kaya mas mabilis kayo makakakuha ng service. Pang-apat, kung hindi urgent ang inyong concern at pwedeng i-transact online or through hotline, gumamit na lang ng alternative channels para hindi na kayo papagod sa pag-commute at pagtayo sa pila. Ang SSS hotline ay 1455 o kaya ay 920-1455 at meron din silang email support sa ssinquiries@ss.gov.ph. Panlima, kung kayo ay may kasamang family member or companion, mas maganda lalo na kung kailangan ninyo ng tulong sa pagbasa ng documents o kaya ay sa pakikipag-usap sa SSS staff. Sa pagtatapos ng talakayan na ito, gusto kong i-emphasize na ang second tranche increase na ito ay isang blessing para sa lahat ng qualified SSS pensioners. Ito ay recognition ng gobyerno na kailangan ninyo ng additional support, lalo na ngayong challenging ang economic situation. Ang 500 pesos na ito ay hindi malaki para sa iba, pero sa maraming seniors ito ay malaking tulong na para sa araw-araw na pangangailangan.
Kaya importante na malaman ninyo ang lahat ng detalye, maintindihan ninyo ang proseso, at ma-maximize ninyo ang benefit na ito. Huwag kayong mahiyang magtanong kung may hindi kayong maintindihan at huwag kayong magatubiling humingi ng tulong sa SSS staff, sa inyong mga anak, or sa mga kaibigan ninyo na mas nakakaalam. Ang importante ay handa kayo at alam ninyo ang inyong rights at benefits. Tandaan, ang pera na yan ay pinaghirapan ninyo through years of contributions nung kayo ay employed pa, kaya nararapat lang na makuha ninyo yan ng buo at on time. Sana ay nakatulong ang talakayan na ito sa inyo at sana ay na-clarify ko ang lahat ng inyong tanong tungkol sa second tranche increase. Kung mayroon pa kayong additional questions o kung gusto ninyo ng more information about SSS benefits, pensions, or other retirement-related topics, mag-leave lang kayo ng comments sa baba at tutulungan ko kayong masagot lahat yan. I-share ninyo rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na SSS pensioners din para maging aware din sila at hindi sila mawalan ng opportunity na makuha ang kanilang rightful increase. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay maging productive at blessed ang 2026 para sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi, alagaan ninyo ang inyong kalusugan at samantalahin ninyo ang bawat blessing na dumarating sa inyong buhay. Hanggang sa muli, mga kababayan, at mabuhay ang lahat ng hardworking seniors ng Pilipinas.